Alright guys, so welcome sa aking channel, Jaxtasy Reaction TV. So meron na naman tayong bagong video na re-reactan dito and about po ito kang Harry Roque Arrest Order. So pakinggan po natin yung Malacanang na ang magsasalita dito is walang iba kundi si, alam na natin, Attorney Claire Castro, yung Yusek po natin. So, siguro hindi natin to patatagalin. Then, pakinggan natin at magbigay tayo ng komento kung meron man. So, dito, itutuloy talaga nila yung Harry Roque Arrest Order. Pero, bago ang lahat guys, di ba si Harry Roque is naghain na ng asylum at approved na siya doon sa Netherlands. So, ngayon, dahil approved na siya doon, meron na siya, approved na yung asylum niya na ni-request niya. So, ibig sabihin, wala nang karapatan yung Pilipinas na dakpin siya doon. Kasi nga, approved na yung asylum niya. Kasi due to political issue. So, pakinggan muna natin si Attorney Claire. Tara. Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Ganon talaga siya magsalita, no? O, ganon talaga siya magsalita ba? Para bang, alam mo yun, yung with authority. O, grabe talaga to si Attorney Claire. Kaya pala madaming galit din dito kasi the way kasi siya magsalita, para bang confident na komportable siya sa mga lahat ng sinasagot niya, mga sinasabi niya with authority and power. Grabe. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isulong ang food security at maritime development sa West Philippine Sea, inilunsad ang Mayroon ba siyang binabasa? Siguro may binabasa to. May projector to. No? May projector yata yan. O kasi parang tingnan nyo yung the way siya na yung mata niya, the way siya tumingin, di ba? Parang may projector yata yan doon. Malamang siguro. kadiwa ng Bagong Bayaning Mangingisda o KBBM program. Ayan o. Hindi kasi umalis yung mata niya eh. Hindi kasi tumitingin kahit saan eh. Parang isang direction lang na yung parang mayroon talaga siyang binabasa. So, mayroong projector yata dyan na parang yung mga ganun lang na babasahin mo. Sa ilalim ng programang ito ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ipinadala ang MV Mamamalakaya na direktang mamili ng mga sariwang huli mula sa mga ngisda sa Baho de Masinloc. Bukod sa pagbili ng huli, ay magbibigay rin ito ng subsidiya sa krudo at yelo bilang tulong sa mga mangingisdang nahihirapan sa transportasyon at iba pang gastusin. Sa unang biyahe pa lamang ng MV Mamalakaya, matagumpay na itong nakabili ng 20 toneladang sariwang isda. Ayusin mo pagbasa, Attorney Claire. Seryoso pa naman kami sa iyo na nanonood. Oh, seryoso kami na nanonood sa iyo at nakinig. Ayusin mo naman, pati pagbasa lang, pagbasa pa, palpak pa. Joke. Mula sa mga lokal na mangingisda. Sa KBBM, sama-sama nating itinataas ang dagal ng mangingisdang Pilipino habang pinangangalagaan ang yaman ng ating karagatan para sa kinabukasan ng buong bayan. Can you please just hear me out? No, all work management platforms are the same. They take forever to learn, and in the end... So, meron talagang advertise guys kasi hindi ako nag-subscribe or subscription sa YouTube na walang advertise, wala tayong pera. Para ito sa bagong Pilipinas. Yun na nga, mayroong binabasa yan, mayroong projector yan, bagong Pilipinas. Tamang-tama talaga, no?
Bakit kaya? Kasi sa panahon ni Pinoy, doon na tayo ka Pinoy. Hindi naman niya iniba yung kuan. Wala. Wala siyang, basta Pilipinas pa rin. Wala siyang pakialam dun sa pangalan ng bansa natin kasi nga, bakit mo naman pakikialaman yan? Bakit mo naman ibahin yan, di ba? National anthem, wala siyang binawasan, wala siyang dinagdag. Then sa bansa natin, wala siyang bagong tawag. Pilipinas pa din, Philippines. Kung sa international, kung sa atin dito, Pilipinas, di ba? Kang former President Duterte din, ganun din. Wala din siyang sinabing bagong pangalan ng Pilipinas, kundi Pilipinas pa rin, Philippines, Pilipino. Yung mga naninirahan dito, Pilipino. Pero dito kay BBM, talagang tinawag talaga niya na bagong Pilipinas, bagong mukha. 'Di ba? Kaya kontrobersya yung yang kwa na sinabi niyang bagong Pilipinas, bagong mukha. Diyan tuloy siya laging, anong tawag doon? Yan tuloy yung parang anong tawag diyan? Yung pang-bash, 'di ba? Pang-bash sa kanya. 'Di ba? Na kumbaga magulo yung Pilipinas ngayon, madami na namang bumabalik na addict. Yun yung kadalasan mag-comment pag nag-post si BBM, then about kay BBM yung post, kadalasan mga comment ng netizen ay bagong Pilipinas na talaga, bagong muka. Kaya diyan sa sinasabi niyang bagong Pilipinas, so ginamit ito pang-bash para kay BBM, di ba? Baka mag-copyright tayo nito. Forward natin. Ayun na, forward natin. Baka kakanta ng bagong Pilipinas yan, wag na muna. Tahan Dito. Okay. Let's go. Attorney Claire. Marcos Jr. Yeah. Okay. bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na mas paigtingin ang regional cooperation para protektahan ang mga biktima ng human trafficking, labanan ang mga sindikato at siguraduhin ang seguridad sa ating mga border. Human trafficking. So pag sinabi mong human trafficking, yun yung mga kadalasan biktima dyan, yung mga kababaihan natin na binibenta yung katawan. Not literally na yung mga katawan, kundi yung parang binibenta yung puri sa mga iba't ibang dayuhan. Then locally, exist talaga yan, lalo na dito sa local. Pero meron yung mga foreigner kasi dito sa atin, 'di ba, pumupunta sila. Minsan merong mga swerteng mga babae na nakipag-chat ng foreigner, then yun, gusto makipag-meet up ng foreigner, then pupunta yung foreigner dito sa Pilipinas, then mag-meet up sila, then yun, sasamahan sila ng foreigner, then yung iba magkakatuluyan talaga. Kumbaga, papakasalan ng foreigner, then after ng kasal, ilang months, dadali na doon sa Amerika. Merong ganun. Pero medyo hindi kadalasan. Hindi lahat ng mga Pilipina, yung mga Pilipino nating mga kababaihan na may shootang foreigner ay nauwi sa kasalan. Hindi lahat. Kadalasan lang po yung mga nauwi sa kasalan. Ang nangyayari kasi minsan dyan is yung nagbakasyon lang dito yung foreigner, then nag-meet up sila doon sa isang Pilipina, then ayun. Yun lang, parang shoota na sila, then nagsama sila.
for ilang months, parang magli-live-in, then after that, pag uuwi na yung foreigner, kasi expired na yung visa, then wala na. Yung para bang tinitikman lang. Tapos, about sa anong sinabi ni Attorney Claire dito? At siguraduhin ang seguridad sa ating mga border, Seguridad sa ating mga border. O bakit hindi dito sa ating bansa? Bakit border talaga? Ulitin na nga natin. Pulong Marcos Jr. na mas paigtingin ang regional cooperation para protektahan ang mga biktima ng human trafficking, labanan ang mga sindikato, Labanan ang mga sindikato. Ngayon, dito tayo medyo paano natin labanan yung sindikato? Yun eh. Kasi, alam nyo, kahit sabihin mo na kasalanan ang pumatay ng tao. Kahit kriminal man ito, kasalanan pa rin ang pumatay ng tao. 'Di ba? Yan yung mga debate, argument ng mga anti-Duterte. Pero sasabihin ko sa inyo, meron pong verse sa Bible na nagsasabi dito na kung buhay daw yung kinuha, buhay din yung kapalit. Kung hindi ko maalala kung anong verse yun, basta nandun sa Leviticus. Mga nasa Leviticus chapter 9 siguro. Try nyo na lang basahin, 1 up to, basta nasa 9-10. Leviticus 9-10 or 11-12, basta Leviticus yun. Leviticus na chapter 9 verse 8 yata, na pagbuhay yung try nga natin, hanapin natin baka mahanap natin. Ayan na. Leviticus, ito na, try natin ito. Ayan mo na. Leviticus verse about death penalty. About death penalty na lang. Tingnan natin kung meron bang ito siguro. Hindi. Hindi. Search na natin sa Teka muna Search natin sa Holy Bible. Bible. Is there death penalty in Bible? Kasi sinasabi kasi ng mga kaparian natin, wala daw death penalty. Yes, the death penalty is mentioned in the Bible, okay? Mention. So anong verse 'yun? Ito. The Old Testament including death penalty, okay, the Bible. Ito to. Tingnan mo na. Pakita ko muna sa inyo Yan. Interpreting thou shall not kill. O yan. Ito kasi yung Ito yung parang alam ng lahat. The commandment, thou shall not kill. Tama naman yun. Wag talagang pumatay. Wag kang pumatay nang wala na lang kadahilan. Wag kang pumatay. Kung walang kasalanan sa'yo, ganun. Kasi dito thou shall not kill, yun lang. Hindi kasi inexplain So, basahin natin, is often used as an argument against capital punishment, but some argue that it refers to murder rather than
justifiable killing such as in war or self-defense, di ba? Kaya nga, kung sinabi mong thou shall not kill, so paano yung mga sundalo na nakipagdigmaan? Kasi yung sundalo natin is nakikipagdigmaan yan sila para to protect the people and the country, di ba? So, medyo ito kasi ginagamit ng mga kaparian natin na medyo mali yung interpretation yan. Kasi meron dito sa Bible, yung Bible verse, buhay ang kinuha, tingnan na. Bible verse, buhay ang kinuha, buhay ang kapalit. Tingnan natin yan. Baka ma-search nila. Ito ba ito? Ito. Ito yun. Okay, nakita ko na. O sige guys, tingnan nyo. At least nakuha natin At least nakita. At least nahanap natin. Tika. At least nahanap. Kita ba? Ito na yun. Ayan. Tingnan nyo dito guys Levitico 24 verse 7 and 8. Ang sino mang pumatay ng kapwa ay papatayin din. Klarong-klaro guys Klarong-klaro. 'Di ba? Klarong-klaro guys. 'Di ba? Klarong-klaro Ang sino mang tingnan niyo diyan Levitico 24 verse 7 and 18. Basahin niyo na lang po sa Biblia guys para talagang to see is to believe kasi baka sabi niyo edited Ang sabi dito, ang sino mang pumatay, tingnan muna. Ang sino mang pumatay ng kapwa ay papatayin din. Then 18, kung hayop naman ang pinatay niya, papalitan niya iyon. So dito sa 17, ang sino mang pumatay ng kapwa ay papatayin din. So ibig sabihin, katulad ng mga, sino ba yung pumapatay ng kapwa? Well, obviously, yung mga kriminal, 'di ba? Yung mga kriminal, pinapatay nila yung kapwa tao, 'di ba? Sila yung talagang nang bibiktima. Lalo na kadalasan pinapatay ng mga kriminal itong mga inosente, 'di ba? So, klarong-klaro po yung sabi ng Bible, Levitico 24:17, ang sino mang pumatay ng kapwa ay papatayin din. Yan po yung ibig kong sabihin na yung ginagawa po ni former President Duterte ay hindi po labag sa salita ng Diyos. Kumbaga, meron pong sinabi ang Diyos na ganito. Iba po kasi ito sa thou shall not kill. Huwag kang pumatay. So, ibig sabihin nung thou shall not kill, yun po yung commandments. Utos po yun, huwag kang pumatay. 'Di ba? Kasi, pag pumatay ka kasi, ito yung karugtong nun. Kasi pag pumatay ka, nandito, ang sino mang pumatay ng kapwa ay papatayin din. 'Di ba? Kaya nga, inutos ng mahal na Panginoon na thou shall not kill. So, huwag kang pumatay para hindi ka papatayin. 'Di ba? Then sa 18, kung hayop naman ang pinatay niya, papalitan niya iyon. So, pag hayop yung papatayin, kumbaga, papatay ka ng kambing. So, papalitan mo din yung ng kambing na buhay. 'Di ba? Or papalitan niya. Kapag buhay ang inutang, buhay rin ang kabayaran. So, ibig sabihin, kung pumatay ka ng kambing, papalitan mo din ng bagong kambing. Ganun lang yun. Pero, ang malaga dito, sa Levitico 24, yung 17, ang sino mang pumatay ng kapwa ay papatayin din. Kaya nga, ito po yung
parang makapag-explain sa thou shall not kill. 'Di ba sa Ten Commandments, utos ng Diyos, thou shall not kill, huwag kang pumatay. Pero ito po yung expand o expand na explanation. Kasi ang sino mang pumatay ng kapwa ay papatayin din. So yun po yung kuan doon. So balik na po tayo dito sa kay Attorney Claire. Ayan. So tuloy. At siguraduhin ang seguridad sa ating mga border, nagkaroon ng high-level dialogue ang Pilipinas at Cambodia. Pinangunahan ito ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT at ng Department of Justice, katuwang ang Cambodian National Committee. Alam nyo, di ko talaga type yung pagsasalita niya. Parang nakaka-irita or nakaka-high-blood. Hindi lang naman na anti-Claire ako, no, na ayaw ko talaga sa kanya. Pero unang-una, isa na po yung the way na mag-speak siya, magsalita siya, isa po yan sa ayaw ko sa kanya. Then, lalo na yung mayroong mga tanong na pinakaayaw ko din yung mga sagot nito sa mga tanong na mga tinatanong sa administrasyon. Ayaw ko na nga sa boses, tono, at the way na magsalita siya. Ayaw ko na nga doon. Then, lalo na sa mga sinasagot nito. Mas pinakaayaw ko. Tapos, i-combine mo na lang doon. Kaya madaming gumagawa ng reaction video nito. For counter-trafficking, ang Regional Dialogue and Knowledge Exchange target ng dalawang bansa na palakasin, target ng dalawang bansa na palakasin ang ating ugnayan sa pagbabahagi ng mga best practices at pagtugon sa mga bagong anyo ng trafficking. Dito muna tayo sa yung ka-attorney. Maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga... Ayan. Mangingisda po kaya yung napagbili. Ang KB. Opo, ayon po sa... Next question po, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Doon po sa initial na pagbiyahe ng MV Mamalakaya, ilang mangingisda po kaya yung napagbilhan natin? Sino bang... Tingnan yung mata ni Attorney Claire. Bayan, Radyo Pilipinas. Pansinin niyo. Yusek, good morning po. Doon po sa Kahit sino na lang tinitingnan. initial na pagbiyahe ng MV Mamalakaya, ilang... Parang may hinahanap siya, no? Yung suki niya na reporter, di ba? Alala niyo yun? Yung parang, yung reporter na panay binabara siya. Yung mga tanong ng reporter para bang iniipit siya lagi. Parang yun yung hinahanap niya na nandito ba yung kuha na yun? Nandito ba yung reporter na yun? Mangingisda po kaya yung napagbilhan natin? Dito muna tayo. 20 fishermen. Di, Attorney Roque muna tayo. 20.3 ton. At yun po, at ito po ay magtutuloy-tuloy hanggang 2028 po. Hanapin mo natin siya, Attorney Roque. Your favorite ka-Attorney game Roque lang kung ano is yung sagot becoming ni better than ever. Meet the Castro. brand new Yes, opo, para matugunan din po ang issue about food security food security pa yan po natin. Kung saan po natin dadalhin yung 20 pesos rice. Sa ngayon, Wala pa yan, 20 pesos rice. magkaroon po ng budget. Hindi para muna natin yan gagawa ng reaction. Doon muna tayo Sige ka-Attorney po. Roque. Arrest order. TV5. Magandang umaga, Yusek. Yusek, about the issuance of arrest warrant against Ito. former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ito. Umaga, Yusek. Yusek, about the issuance of arrest warrant against former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ang sabi po niya kahapon, malinaw that he is a victim of political persecution by the Marcos government because he is Tingnan mo na, naglag. an ally of the Dutertes. Your comment on that, Yusek? Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba
yung mga dokumentong kanyang ipinangako. Ano daw? Your comment on that, Yusek. Teka, Yan po naman klaruhin mo natin. Umaga, Yusek. Yusek, about the issuance of arrest warrant against former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ang sabi po niya kahapon, malinaw that he is a victim of political persecution by the Marcos government because he is an ally of the Dutertes. Your comment on that, Yusek. yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Tingnan niyo talaga the way siya sumagot. Parang hindi pa nga hindi pa nga siya tapos sumagot. Pero pag sumagot na siya, yung boses, yung tono, yung style ng kalibre ng pang-inis, nakakaasar. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako. Tingnan mo na. Sa pagkaalam ko, Attorney Claire, kasi medyo updated ako niyan sa hearing na yan doon sa House of Representative. Doon sa House of Representative talagang updated ako diyan kasi tinawag din siya sa Senado. Tinawag din siya sa Senado pero doon siya sa House of Representative para bang medyo talagang iniipit siya doon. Tapos parang ramdam na niya na parang iko-contempt na siya. Pero yung ramdam na niya na iko-contempt na siya, ang naalala ko kasi nga about ito sa kay Alice Guo, then yung si Cassandra Ong, about ito sa Lucky 999 na di umano'y allegedly merong issue na kumbaga pag merong parte or anong tawag dito percentage doon sa company itong si Harry Roque. Pero sinabi naman ni Harry Roque na abogado siya doon kay Cassandra Ong. So, natural, kliyente niya yun. So, tutulungan niya na pasa ng mga requirements. Tutulungan niya paano mo kumuha ng mga requirements. Yun lang talaga yung parang, sa tingin ko, yun lang talaga yung parang kuwan niya doon. Isa siyang abogado ng Lucky 9. At ano pa yun, nakalimutan ko na. Pero wala siyang pinapangakong dokumento or sasabihin na dokumento, wala po siyang ganun. Kasi yung House of Representative para bang gusto nilang umamin si Harry Roque na aminin mo na ganito, ganyan, na talagang pagmamay-ari mo tapos meron kang ganitong pera, tapos tinulungan mo si Cassandra Ong, tapos imposibleng hindi ka part of Lucky 9 South, ganon, na casino na parang sa Pogo o related to kasi sa Pogo. Pero yun kasi yung gustong ipalabas ng House of Representative, na yun yung parang ipalabas nila para yun yung mapakinggan ng taong bayan. Pero si Harry Roque kasi matalino kasi ito. Hindi mo ito basta-basta makahon. So yun, parang basang-basa na ni Harry Roque ang sandaling iyon na, uy, parang ako na yata yung ginigipit nito, parang next hearing nito, iko-contempt na yata ako. Kasi doon sa hearing na yun, na time, parang medyo mainit na. Then sabi nung mga congressman na, sige, sa susunod na hearing, dapat ganito, ganyan. So yun, pagkasunod na hearing, hindi na siya sumipot. Then doon, sinerve na yung, tinawag pa siya yung subpoena, then show cause order. Hanggang hindi na talaga siya sumipot. Then yun na, naghain na sa kanya yung warrant of arrest. Then yun, kasi yung House of Representative medyo nabitin sa sagot. Pero alam naman po natin na ang House of Representative itong 19th
Congress is alam naman po natin na motivated to sila politically. So pinupolitika lang po talaga itong mga, alam nyo na, yung mga kaalyado ni Duterte. Ginigipit. Kaya pati si Harry Roque gusto nilang i-shutdown kasi alam nila na itong mamang ito na si Harry Roque matalino. Kaya kung maari, makontrol nila ito. Kaya meron talaga silang planong i-contempt para makontrol nila si Harry Roque para hindi siya maka-access kay Duterte. Katulad nung ginawa nila kay Kibuloy. Hinuli si Kibuloy, binuhay yung mga kaso na dismiss na. Remember guys, kung gaano po ka political yung ginagawa nila. Politika talaga kasi bakit? Alam niyo yung mga kaso ni Kibuloy, dismiss na po yun. Matagal na po yung dismiss. Ngayon, para humina yung Duterte, ang una nilang ginawa is i-shutdown muna natin yung mga sumusuporta sa Duterte. Yung mga sumusuporta talaga na mabibigat. Isa na doon si Kibuloy. Talagang, kumbaga, kung sasabihin mong supporters ng Duterte, ito talagang si Kibuloy ang isa sa mga tumutulong kay Duterte in terms of financial. Kaya, ayun, binuhay nila ulit yung kaso ni Kibuloy at ayun, yun na nga, na-detain si Kibuloy, nakulong. Ganon din yung gagawin nila sana kay Harry Roque. Same method pero ibang case. Ganon din sana. Kaso, naunahan sila kasi naisipan ni Harry Roque, iko-contempt na ako nito. Kaya ang ginawa ni Harry Roque, in next hearing, hindi na siya dumalo. Then, nag-excuse letter na lang siya. Then, after nun, pinapasabpi na siya. Then, shukos order. Hindi pa, sabpi na, hindi pa rin siya dumalo. Shukos order, hindi pa rin. Hanggang hindi na talaga siya dumalo, then yun na nga, meron ng warrant of arrest niya. Pero nandun na siya sa Netherlands, nagtatago. Then ngayon, nakakuha na siya ng asylum. So, asylum, due to political issue na binabato sa kanya. At approve po siya ng Netherlands. So, inapprovean po siya ng asylum sa Netherlands. So, tingnan natin. Pero wala na po magagawa dyan ang Pilipinas. Ayun na mag-loading. Sa House of Representatives at the time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Hindi po niya natutugunan yon at kung ano man yung mga sinasabing di umano hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? At tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest patungkol po sa kaso. O kaya nga, pero hindi naman yan, yung korte, Attorney Claire, hindi naman yan automatically i-issue ng warrant of arrest kung walang nagrereklamo. Di ba? Imposible naman yung korte. Hindi, kumbaga walang kamuwang-muwang sa mga issue na kay Attorney Harry Roque, din bigla na lang mag-i-issue ng warrant of arrest. Kasi pinapalabas mo dito, yung korte ang nag-issue. Natural. Kasi nga, hiningi ng House of Representatives ng Congress na gawa ng warrant of arrest itong si Harry Roque kasi hindi na ito dumadalo sa mga hearing. So, inisip ng Congress, nagtatago na yata to. So, nagtatago na talaga. So, siyempre, yung House of Representatives, ang malalapitan nila dyan, yung korte. Diba? Ito naman si Attorney Claire, para namang hindi abogado. Ng qualified human trafficking. At hindi lamang po yan. Paano naging qualified human trafficking siya? Paano? Hindi pa nga tapos yung pag-hearing sa kanya eh. Yung House of Representatives nga eh, kaya nga pinapatawag siya kasi parang naputol yung pag-uusap nila. Kumbaga, nabitin sa information yung House of Representatives. Pero itong si Harry Roque,
naramdaman kasi niya na iba na yung gustong hakbang ng House of Representatives, kaya sa sumunod na hearing hindi niya siya pumunta. Then ngayon, paano siya naging involved sa human trafficking? Wala pa ngang matibay na ebidensya laban sa kanya. Kasi nga, gusto lang naman ng House of Representatives na linawin niya yung sinabi niya. Pero sinabi ng ni Harry Roque, lahat ng sinabi ko doon sa House of Representatives, sa mga congressman na nagtatanong, is na lahat ng mga tanong nila is nasagot na daw niya. Kaso lang, yung mga congressman talaga is gusto talaga na ibahin niya yung sagot. Na kumbaga, wag ka nang maging matigas diyan. Dapat sumabay ka na lang. Idiin natin yung Duterte. Pero alam naman natin na si Harry Roque, kahit anong mangyari, hindi yan bibitaw sa Duterte. Meron po tayong nabalitaan na meron din pong pending case for alleged land grabbing sa Bataan. At ito po ay di umano'y nakapending sa Ombudsman since 2023. So siguro dapat din po natin malaman ang detalye dito at ang katotohanan tungkol sa akusasyon ng mga 77 farmers patungkol sa di umanong land grabbing na ginawa ni Atty. Harry Roque. Ma'am, Land grabbing. Well, yun, medyo meron namang parang, anong tawag doon? Doubt. O, kahit nga ako, nag-doubt nga ako doon eh. Yung about bintahan ng lupa. Pero in-explain naman niya na minana nila sa kanilang lola. Yung bininta nilang lupa na medyo malaki. ano po yung magiging action on the part of government? Is it possible to coordinate with the Interpol para mapabalik sa bansa si former presidential spokesperson? Sa ating Nandiyan na naman yung Interpol. Hoy, Interpol. Nandiyan ka na naman. Tika muna, yung Interpol, parang mahirap yata makamove on sa Interpol ah. Nandiyan na naman yung Interpol eh. Oh, guys, nandiyan na naman yung kuan, guys. Nandiyan na naman yung Interpol na tanong. Tingnan natin. So medyo delay lang yung kuan ko, guys, ha. Delay lang yung galaw ng camera ko. Pero yung audio ko okay naman. pagkakatanda, yan din po sinabi ni Yusek Nikki T ng DOJ, maaari po sila makipag-cooperate at makipag-coordinate sa Interpol patungkol po dito. Ayan na naman, Interpol na naman. Hindi na ba kayo nadala? Hoy, administrasyon. Hindi na ba kayo nadala sa ginawa nyo kay former President Duterte? Alam ninyo, okay, ganito. Ang masasabi ko, okay, sige. Tagumpay kayo, napapunta ninyo si former President Duterte doon sa ICC, nandun na siya ngayon nakadetain sa Hague, 'di ba? Tagumpay kayo, napunta ninyo. Pero remember, pagkukupas na yang kapangyarihan nyo ngayon, kasi sa ngayon untouchable kayo. Parang walang pwedeng sumanto sa inyo. Pero paglilipas na yung termino mo, so bababa ka na bilang presidente, doon na po yung parang revenge. Hindi mo matatawag na revenge, kundi tawagin kong reflect damage. Sa ngayon, hindi pa pwedeng mag-reflect damage yung ginagawa mo sa iyo. Hindi pa pwedeng mag-reflect yung ginawa mo sa mga Duterte. Wala pang reflect yan. Hindi mo pa maramdaman yung reflect damage. Kumbaga, kung ano yung ginawang mo sa Duterte, kung gaano kasakit yung naramdaman ng pamilyang Duterte, mga supporters ni Duterte, is hindi mo pa yun mararamdaman yung sakit na yun kasi hindi pa gagana sa iyo yung reflect damage. Pero pag tapos ng termino ninyo,
lalo na si BBM, pagkatapos ng termino ni BBM bilang presidente, bababa at bababa si BBM. At pagbaba ni BBM, lahat po ng kaalyado ni BBM sa during administrasyon niya, lahat po yan is mapuputol po yung kapangyarihan nun. Yung mga USEC, ASEC, mga secretary, mga director, mga chief, lahat po yun. Mapuputol po yung kapangyarihan nila kasi nga wala ng power si BBM. Hindi na siya presidente. Pagbaba ni BBM, lahat ng konektado kay BBM, kaalyado ni BBM, is parang ganun din yung mangyari. Pagbaba ni BBM, wala na siyang kapangyarihan. So, yung mga kaalyado niya, putol lahat yun. So, kumbaga, hindi na masusustain or mabibigyan ni BBM ng kapangyarihan din. Kasi, yan yung time na meron na namang bagong mamumuno. Whether ring bearer nila or galing sa oposisyon, hindi natin yan alam. Pero pag ang nanalo galing sa oposisyon, kasi siyempre bababa si BBM. Then ngayon, merong itataas yan si BBM na meron siyang itataas na kamay para yun yung susunod sa pagka-presidente, yun yung susunod sa kanya, 'di ba? Itataas niya yun. At ito yung ring bearer, kumbaga. Ito yung susunod na presidente para ipagpatuloy yung ating nasimulan, ganon. Parang si Pinoy Aquino na yung ring bearer niya sa Liberal Party sa Dilawan is si Mar Rojas, 'di ba? Then nagkataon lang na tumakbo din si former President Duterte, ayun. So ganon. So ilalagay na natin hindi mananalo yung ring bearer ni BBM. So nasa opposition yung nanalo. So palagay natin si BP Sara yung mananalo bilang presidente. So magchi-change administrasyon yan. So yun lahat na kumalaban at ginipit ang pamilyang Duterte, ang gagawin ni Sara Duterte dyan, hindi naman siya magpapakita ng, kumbaga, mag-revenge. Hindi. Ang gagawin ni Sara dyan is based by law. Kumbaga, batas. Kung ano yung nakasaad sa batas, yun yung ilalaban ni Sara dyan na, ito, ganito. Dapat yung former president na si BBM, dapat meron siyang pananagutan. Then, yun na yun. Series na yun eh. Kasi sino yung mga kaalyado nun? Sino yung mga kasusyo nun? Sino yung team yun? So, siyempre, yung gabinete ni BBM, 'di ba? So, doon na sila mahahabol. So, kaya, yung ginawa nila kay former President Duterte sa pag-aresto patungong ICC, talagang illegal po yan. Pero sa ngayon, wala pa kasing laban eh. Wala pa kasing laban yung oposisyon. Lalo na si BP Sara, yung mga Duterte, hindi pa kasi pwedeng makapag-react eh. Hindi pa kasi pwedeng talagang makakalaban ng patas. Kasi nga, alam naman po natin na ang nasa likod po niyan is ang presidente na si BBM. Lahat po yan na operation na pinapunta or inaresto si former President Duterte patungong ICC doon sa Dahig is ang nasa likod po talaga niyan is siyempre yung presidente. So walang iba kundi si BBM. Alam ninyo, ito lagi ninyong tatandaan. 'Di ba ilang ulit sinasabi ni BBM na hindi siya papayag na papasok yung ICC dito kasi walang jurisdiction. 'Di ba?
Pero ito lagi niyong tatandaan, kung nauobserbaran ninyo ang style ni BBM, ganito. Si BBM, pag nagsalita siya publicly, is publicity lang. Di ba? Katulad ngayon, sinasabi niya, hindi siya daw makikialam sa impeachment trial ng Vice President na si VP Sara. Di ba? Sabi niya, hindi ako makikialam sa impeachment trial ng Vice President Sara Duterte. Siyempre natural, wala ka namang karapatan para makialam. Kasi wala ka nun. Di ba? Wala ka nun. Pero kung mararapatin mo talaga, presidente po siya, guys. Remember, presidente po siya. Siya po yung pinaka-leader. Kung iuutos po talaga niya na itigil nyo na yung impeachment na yan kasi wala naman niyang nabibigay na maganda, wala yang naibibigay na tulong sa ating bansa at lalo na wala yang naibibigay na tulong sa ating mga mamayanang Pilipino, dagdag gastos lang yan, itigil nyo na yan, talagang pwedeng matigil. Pero dahil wala po siyang ganon, ibig sabihin lang po, hindi din siya gustong matigil yang issue na yan. Kasi sabi ko na nga sa inyo, ang sinasabi ni BBM publicly is publicity. Pag sinabi niyang hindi siya makikialam kung about sa impeachment, pero 'di ba sinabi niya din niya na ayaw niya sa impeachment. 'Di ba sinabi niya 'yon, binitawan niya 'yon na ayaw niya sa impeachment kasi hindi daw ito nakakatulong sa problema ng Pilipinas. In fact, dagdag lang ito na problema kasi issue na naman, 'di ba? Alam niyo, ang sinasabi ni BBM publicly is iba. Then, iba din yung ginagawa ni BBM privately. So, ganito, i-explain ko sa inyo. Kumbaga ako si BBM, example, magsasalita ako dito na hindi ako sang-ayon sa impeachment na yan. Kaya kung ako yung papipiliin, ayaw ko talaga ng impeachment. Kasi hindi naman yan nakakatulong sa ating bansa at hindi yan nakakatulong sa ating mamayanang Pilipino. Dagdag problema lang yan kasi dagdag issue. So yun yung sasabihin ko publicly. So para isipin ng taong bayan, tingnan nyo, mabuti talaga si BBM. Kahit nga siya ayaw nga niyan sa impeachment. So ibig sabihin, hindi talaga si BBM ang may pakana nito, 'di ba? Yun yung dating Yun yung parang interpretation ng taong bayan. So hindi talaga si BBM ang may pakana nito. Kasi ayaw nga ng presidente ng impeachment . Pero remember guys, iba yung sinasabi ni BBM at iba din yung ginagawa. Ito po yung ibig kong sabihin diyan. Ang sinasabi niya na ayaw niya, sinasabi niya yun. Pero ang ginagawa niya is hindi naman siya ayaw. Kumbaga, sa sinabi niya is ayaw. Pero ang ginagawa niya is pabor siya sa impeachment. Gets niyo? Sa salita lang siya ayaw. Ito, pinakasimple para maintindihan nyo. Sa salita lang siya, ayaw niya sa impeachment. Sa salita lang, ayaw niya sa impeachment. Pero kung dito tayo sa ginagawa niya, pabor siya dyan. Kasi yung mga ginagawa nila is nagpaplano sila paano ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Gets niyo? Yun yung ginagawa nila. Yun yung ginagawa nila. Pero ang sinasabi ni BBM iba. Ayaw ko sa impeachment na yan, hindi ako pabor. Publicity lang po yan. Pakitang tao na ayaw, kunwari. Pero ang ginagawa is gumagawa ng paraan para ma-impeach si VP Sara. Isa po siya
sa nagplano. Kasi whether we like it or not, kahit sabihin nyo man sa akin na si Romualdez ang nagdadala ng vapor ng administrasyon na ito, para sa akin, hindi pa rin. Kasi alam ko, si BBM, yun na nga, umaacting lang yan si BBM eh. Pag sa harapan, pag nagsasalita yan sa harapan, umaacting lang yan na para bang ayaw niya, para bang inosente siya, para bang wala siyang alam dyan, hindi niya alam kung ano yung tungkol dyan, basta ang sa kanya lang, focus lang siya sa kanyang trabaho bilang presidente. Diba? Yun yung sinasabi niya. Publicity. Yun yung sinasabi niya. Pero, hindi yun yung ginagawa niya. Iba yung ginagawa niya sa sinasabi niya. Kasi alam niyo, si Attorney Claire dati, itong abogada na ito. Itong abogada na ito, si Attorney Claire po dati is minsan parang binabash niya din tinitirada o tinatarget niya din si BBM minsan sa mga vlog niya. Kumbaga, tinatarget niya si BBM sa mga vlog niya. Pero hindi naman yung minumura niya. Kumbaga, tinatarget, pinaparinggan na ano na, ganon. Pero ngayon, tingnan mo na lang. Yung dating tinatarget din si BBM, kung merong mga issue is ginagawan din niya ng reaction, ngayon, wala na. Bingi na siya, hindi bingi, bulag. Para sa kanya is si BBM is mabuting tao, tapat, handang tumulong sa Pilipinas at lalo na sa taong bayan. Yun na yung pagkakaalam niya ngayon. Kumbaga, itong si Attorney Claire talagang nakakahon na ito. Kaya malabo din na tanggalin ito ng administrasyon. Malabo itong basta-basta itong tanggalin bilang USEC dyan sa PCO. Kasi pag tinanggal nyo ito dyan bilang USEC dyan sa PCO ha, isipin nyo lang, pag tinanggal nyo si Attorney Claire bilang USEC dyan sa PCO, alam na alam ko na itong si Attorney Claire, hindi ito tatahimik na lang. Ibubunyag niya yung lahat-lahat ng nalalaman niya. Gets ninyo? So kumbaga, during dito lang na time at current status ni Attorney Claire, USIC siya, PCO siya. So ang ginagawa niya dito is hanggat kaya niyang dipinsahan ang administrasyon kahit man magmuka na siyang tanga, magsinungaling sa harapan ng taong bayan, gagawin niya as long as madipinsahan lang niya. Kahit alam niya ng mali na. Ngayon, pag tinanggal ito, mataas talaga yung tsansa na ibubunyag niya yung katotohanan. Then, ang nakakainis lang dyan, pag ibubunyag niya yung katotohanan, ewan ko na lang kung may tiwala pa ba yung taong bayan sa kanya, may tiwala pa ba yung manonood at makikinig sa kanya. Kumbaga, credibility. Parang, meron pa ba siyang credibility niyan? Diba? So, hindi na natin patuloy guys. So, parang ganun din lang yon. So, yun na nga yung sinasabi ko about doon ka Harry Roque. So, depende na lang po yan kung ano naman proseso nila gagawin. Kasi, wala na talaga. Interpol na naman. Pero, iba po kasi yung kaso kay Attorney Roque o kay Harry Roque. Yung gusto kasi ng administrasyon na maibalik dito si Harry Roque sa Pilipinas. Then para sagutin yung mga tanong na naudlot. Yun lang yung habol ng administrasyon sa kanya. Which is political naman talaga yun eh, di ba? Pero yun lang talaga yung habol ng administrasyon sa kanya na gusto nilang bumalik
or pabalikin si Harry Roque dito sa Pilipinas. Hindi kagaya kasi ni former President Duterte na parang niluwa talaga si former President Duterte ng kanyang sariling bansa. O parang niluwa siya, sinuka siya ng kanyang sariling bansa at doon siya ikinulong sa ibang bansa na pinamumunuan ng ibang lahi. So hanggang dito lang muna tayo guys. So salamat po sa pagsama sa akin at sa pakikinig. Then huwag po kalimutan paki-follow po yung aking Facebook, din YouTube channel din po, paki-subscribe. So click nyo din po yung notification bell para updated po kayo kung meron pa tayong mga bagong video na i-upload. Then kung gusto nyo pong ganito yung mga content ng reaction natin dito, pwede po kayong mag-like. Then kung gusto nyo pong ma-shoutout, pwede din po kayo mag-comment. Comment kayo sa video na ito ngayon. O sa video ito, mag-comment kayo. Para sa next video po, mag-comment po kayo dito sa video na ito. Comment po kayo doon na magpa-shoutout kayo. Depende na lang kung ano po yung klaseng sinasabi nyo doon. Jaxtasy, shoutout po from Singapore. Ako po si Juan de la Cruz. Maraming salamat po sa iyong pagbigay ng reaksyon. Yung mga ganon. So comment nyo lang po dito sa video na ito para sa next video na i-upload ko is isa-shoutout ko kayo doon. O ganon lang po. So ayun po guys. So hanggang dito na lang po. So kita-kits po tayo muli sa next video na i-upload ko soon. So bye-bye muna pansamantala.